Masayang araw, mga ka-PL. Marami-rami na naman po tayo pag-uusapan. Pero bago ko po ihatid sa inyo, mga kababayan, etong pakonsuelo ni Bobo ni Gonggong Marcos sa mga guro, mga kababayan, at iba pang balita sa administrasyong kurakot, mga kababayan, lap trip po muna tayo. Ano ha? Lap trip muna tayo, mga kababayan. Panoorin muna natin itong video ni Lisa Marcos, mga kababayan, na inisnab niya po ang loyalista vlogger o BBM vlogger. Nagpa-cute na nga sa kanya yung vlogger eh. Hi, First Lady. Sabi ganun. Ang ginawa ni Lisa, imbis na lapitan, kamayan, yung vlogger na nagpa-cute sa kanya, tinawag pa man din siya. Napakarami din po na nakahilera ng vlogger. Alam niyo po ang ginawa ni Aling Palaka? Hinid to put mo ba, no? Ching, ching! Mata pobre ang datingan, mga kababayan. Kayo kasi, mga vlogger eh. Mga vlogger ni Bangag. Pipili lang kayo na susuportahan ninyo. Sa mata pobre pa. Hindi kagaya ng BP Sara namin. Ubod ng ganda, matalino, hindi suplada. Makatao, makamasa. Yang inyo, mata pobre man yan. Araneta apelido niyan eh. Araneta, sa tingin ninyo, papansinin kayo, nahampas lupa man lang tayo. Di ba, mga kababayan, eto yung video. Panoorin po muna natin. First Lady. First Lady. Si Idol, ang hari ng tundo. Sa longga. Di ba? Ang ganda ng bati niya. Hi, First Lady. Kawawa ka naman, Idol. Idol. Ang masakit eh, no? Yung inaasahan mong papansinin ka. Dol, anong pakiramdam mo, Lods? Vlogger yan. Idol tawag natin dyan. Ano ang pakiramdam mo, Idol, ng mabastos ng isa sa mga sinusuportahan mo? Alam kong mahal na mahal mo si Lisa Marcos dahil inabangan mo siya eh. Baka nga isang oras ka nag-antay sa kanya para lang makuhanan mo siya ng video habang dumadaan sa harapan mo, mabati mo at nagbabaka sakali ka na baka makamayan ka man lang sana kahit na plastikan lang ang datingan. Pero hindi ka lang pinlastik, kundi tinabla ka pa. Ang sakit, ano? Yung, bibidyohan ko si FL, babatiin ko ng pinaka malambot na pagbati o pagtawag sa kanya. Baka sakali, lapitan ako, parang ganun siguro. Yun nasa isip ng vlogger. Kaso, iba ang nangyari, mga kababayan eh. Hinid to put siya, nakakabastos yun, Brad. Huwag ka kasing susuporta sa mga mata pobre na hindi naman din pati politiko yan. Ba't mo ba sinusuportahan yan? Kung talaga maka-Marcos ka, si Marcos lang ang suportahan mo. Wala kami pakialam sa'yo. Basta kami, nabudol kami ni Gonggong Marcos. Di ba, mga kababayan, yun lang ang suportahan mo, wag na yung mata pobre man yan. Sakit nun, pare. Inaasahan mo, nalapitan ka. Tuloy, sa hiya niya, mga kababayan, sa hiya niya eh. Siyempre, may mga katabi siya eh. Sa hiya niya, na hinitipot siya, binaling niya na lang yung video doon kay, sino nga yun? Estrada rin yun eh, kapatid nila Jingo yun eh. Hari ng Tondo. Hindi rin siya pinansin.
Mag-switch ka na, Lods. Ha? Mag-switch ka na. Mag-Duterte ka na. O, hindi mga suplado, mababait, hindi mata pobre kasi pobre lang rin naman talaga ang mga Duterte. Pero, totoo. Ha? Hindi plastic. Nakikipagkaibigan, nakikipagsalamuha sa mga kagaya natin na pobre. Tandaan mo, pare, yang ganyang klaseng tao, katulad ni Lisa Marcos, ang nilalapitan niyan, ang kinakamayan niyan, o ang mga kinakaibigan niyan, yung mga kapwa niya lang mayayaman. Pero tayong mga dukha, pobre, ang tingin nila sa atin, tae. Yan ang katotohanan, pare. Mata pobre yan. Ang tingin sa mga daliri natin yan, pag hinawakan nila, magkakasakit na sila. Pakiramdam nila, pag nakipagkamay sila sa atin, nakipag-hug sila sa atin, kung ano merong sakit tayo, mahahawa sila. Sa madaling salita, hindi nila tayo kalibel, kaya hindi sila makikisama sa atin. Yan ang katotohanan dyan. Paring vlogger, kung sino ka man. Tandaan mo, ang mga kagaya nating pobre, suportaan natin yung kapwa natin pobre. Hindi yung mata pobre. Okay? Naintindihan mo, pare? Sana naintindihan mo at nagising ka. Diyan sa eksperyensya mong pambabastos na ginawa sa'yo ni F.L. Lisa. Okay? Ang mata pobre, habang buhay na mata pobre. Tayong mga pobre, hindi tayo papansinin at kakaibiganin, kakamayan ng mga taong mata pobre. Kung may gagawin man yan, alam mo kung ano? Kaplastikan lang yan. Okay. Dito tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Kasi naawa po ako sa mga guro. Diba? Kahapon ba yun? Basta nung Teacher's Day, mga kababayan, itong ating mga guro, tinipon ni Bongbong Marcos, kung di ako nagkakamali, sa Pasay ito, sa isang venue, mga kababayan, hindi ko alam yung saang venue ito, hindi naman kasi sinabi dito sa balita. Maikli lang ang babasahin ko para hindi po tayo masyadong humaba, mga kababayan. Ayan ang sabi sa balita. Namahagi ng 1,000 incentive at iba pang benepisyo. Tandaan nyo to. Iba pang benepisyo. Ba? Sarap pakinggan, ano? Iba pang benepisyo sa public school teacher si Pangulong Ferdinand Gonggong Marcos Jr. bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at determinasyon sa pagtuturo. Ngayon, natuwa na sana ako nung mabasa ko itong balita na ito. Hindi ako natuwa sa 1,000 pesos, mga kababayan, kasi alam natin kulang na kulang talaga yan. At insentiba lamang ho yan, mga kababayan. Hindi ho yan kada buwan. Yung araw lang na yun. After nun, wala na. Doon pa lang, bagsak na. Sa palagay ni Bongbong Marcos, Bongbong naman tuloy, Gonggong, natuwa yung mga guro dito sa 1,000. Kulang na lang, manlimos yung mga teacher sa kanya dito sa benepisyo at iba pang benepisyo. Natuwa na sana ako Kasi meron akong mga pinsan na mga guro. Pinsan ng asawa ko na mga guro. At mismong mga kapatid niya. Mga guro talaga, mga kababayan. Sabi ko, okay. At least kito paano, may dagdag benepisyo pala itong mga guro ngayon. Sinigurado ko, siyempre, mga kababayan, no? Tinawagan ko ngayon yung in-law ko. In-law. Di ko na lang sasabihin kung babae, lalaki. Basta in-law ko ho. Tinawagan ko. Ano tong balita? Gaano katotoo na nagbigay daw ng incentive si Gonggong Marcos tapos iba pang mga benepisyo? Sabi niya,
yung Teacher's Day? Sabi ko, ang alam ko 1,000 lang eh. Ano itong sinasabi dito sa balita na benepisyo daw, maliban dyan sa incentive na 1,000. So wala. Wala, ha? Wala namang benepisyo pang iba. 1,000 lang. Excuse me. Ayan na sinasabi ko dyan. Ito lilinawin ko Hindi ko sinasabing etong nagbalita ang nagbabalita lang. Maaaring scoop nila ito, no? Nakuha nila itong scoop, ginawa. Siyempre, scoop yan Nakuha nila ito dahil baka lumabas sa bibig ni Gonggong Marcos na mamimigay tayo ng 1,000 sa mga guro, tapos meron pang iba't ibang mga benepisyo. Siyempre, media, yun lang ang sasabihin, hindi magsisinungaling, lalo na kami mga vlogger. Di ba, mga kababayan? Tinawagan ko yung hipag ko Ay, nasabi ko na to. Sige. Okay. Sige, basta yun na. Hipag. Mga kababayan, wala naman daw pong katotohanan. Ewan ko lang. Baka hindi niya rin alam kung totoo ba na mayroon iba pang mga benepisyo o wala. Hindi ko alam kung alam niya na mayroon pang ibang benepisyo o talagang wala lang siyang alam. Pero imposible kasi tinanong niya yung mga kapwa niya guro habang tinatawagan ko siya Sabi rin ng mga kapwa niya guro, wala naman 1,000 lang. Mga kababayan, alam niyo ba yung 1,000? Alam niyo naman siguro kung paano gastusin yung 1,000 na yan. Gasolina lang yan, di pa abot sang buwan yan Motor lang pati wag na, mga pobre, mga teacher natin. Mayroong mga sasakyan iba dyan. Swerte na lang kung mga nasa 50% sa lahat ng guro sa ating bansa mayroong sasakyan. Pero alam ko karamihan talaga, lalo na sa mga bundok talaga, wala. Sa madaling salita, pobre lang talaga. Lalo na maraming utang. Totoo man yan. 1,000, gasolina lang. Pamasahe lang yan, mga kababayan Hindi ito buwan-buwan Walang ilagay dito na monthly incentive na mga teacher, 1,000, matutuwa ka dyan. Kasi kung monthly incentive sa mga guro, pumapatak din yan ng 12,000, mga kababayan. Kaso 1,000 lang po Isang beses lang po yan. Yun lang yung mga araw na yon. Kumbaga, panjalibi lang yun doon sa mga dumalo. At yung hindi mga dumalo, nasa mga probinsya, maswerte sila kasi hindi sila namasahe. Paano yung mga pumunta doon sa event ni Bongbong Marcos na mga guro na lalayo pa ng pinanggalingan namasahe, back and forth, 500. 500 na lang yung natira. Diba? Matutuwa kayo, mga guro, kung meron man nanonood dito. Okay na ba sa inyo? Yung 1,000? Kung yung mister nyo nga kapag ka hindi nag-intrigo ng maayos na sweldo sa inyo, kulang-kulang na lang, batuhin ninyo ng kaldero. Yung presidente pa kaya na tungkulin niya po sana na bigyan kayo ng karagdagang sweldo. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa yata kayo nabibigyan Mulat sa pulong naging presidente ito Di ba? Nabigyan na ba kayo? Tumaas na ba yung inyong mga sahod? Alam ko wala pa Presidente siya, dapat gumawa siya ng paraan para madagdagan man lang yung monthly income ninyo. Wala pa yata. Tapos uutuin lang kayo sa halagang 1,000. Nagpauto naman kayo. Mga kababayan, ito yung tinatawag na pakonsuelo de bobo. Pakonsuelo de bobo. Hindi ko sinasabing bobo ang mga guro. Mali pala. Pakonsuelo ni bobo. Pakonsuelo ni bobo sa mga guro. Sino bobo? Si Gonggong.
Akala niya siguro, mga kababayan, ha? Maloloko niya, mauuto niya yung mga guro sa halagang 1,000 pesos. Eh, bobo nga eh. Ha? Bobong Marcos, Gonggong Marcos. Ay, nako. Siya, tigilan na nga natin yan. O basta yung isa pang balita dito, mga kababayan, panoorin. Ihahatid ko pa ho ito sa inyo. Ito nakakalungkot ho at nakakahiya, mga kababayan. Ay, dito muna tayo sa Senate Blue Ribbon Committee kasi mainit po ito ngayon. No, ho, lalo na't official na ngang bumaba o nag-resign si Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At inaabangan nating lahat kung sino ang papalit sa kanya. Bagamat meron ng mga balibalita na di umano si Bam Aquino. Okay, ito ang mga pagpipilian ngayon, mga kababayan. O pinangalanan na ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga senador na posibleng maging bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee matapos magbitiw si Senator Ping Lacson sa nasabing posisyon. Ito yung mga kababayan. Sino-sino ito? Yan, si JB Ejercito, si Rapi Tulfo, si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, at si Pia Cayetano. Para sa akin, mga kababayan, wala pala dito si Bam Aquino. Hindi pala inilagay. Duda rin siguro sila kasi purely blooded dilawan niyang si si Bam Aquino eh. Sabi ko kung pamimiliin ako kanina, Kiko at saka si Bam, kibam ako. Kahit na hindi tayo dilawan, alam naman natin yan. Ito kasi si Kiko, balingbing yan. Balingbing yan, mga kababayan. Kung saan siya may pakinabang, doon yan. No? Sa madaling salita, ang mangyayaring investigasyon, kung magkakaroon pa ang Senate Blue Ribbon Committee, luto rin, bias din. Samantala, kung si Bam Aquino ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon, mananaig, mga kababayan, ang pagiging dugong dilawan yun. Alam mo natin na ang Marcos at itong mga Aquino matagal nang magkatunggali pagdating sa politika. Maaaring gantihan o gumanti itong si Bam Aquino sa mga Marcos at pakantahin itong mga resource person na dadalo sa investigasyon at idadawit si Marcos. Posibleng malaglag si Marcos sa kanyang posisyon. So, hindi na po sinali dito si Bam Aquino. Ay, nakikita nyo naman. Kaya itong 5 lang. Ngayon, para sa akin, mga kababayan, sa akin lang to mas gusto ko po si Pia Cayetano. Bakit? Ang tanong, bakit? Hindi ko naman sinasabing maka Duterte siya, hindi ko rin sinasabing dilawan siya, mga kababayan. Bagamat nasa majority siya kasi ngayon. Kasi ang Senate President, kukuha yan ng isang chairman ng Senate Blue Ribbon buhat sa majority, hindi sa minority. Okay, so ito yung mga nasa majority ngayon. No, kay Pia na lang ako. Bakit? Di hamak na mas matino ito. Hindi ko sinasabing hindi matino si JB Ejercito. Ito pang, lalo na si Risa, malabo talaga utak niya. Mga kababayan. Si Pia, matino talaga ito. Magkakaroon talaga ng patas na investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na gagawing investigasyon, mga kababayan. Yun lang. Okay, update ko lang naman po sa inyo yan. O, ito pa isang balita. Ito kahiya-hiya, mga kababayan, no? Alam niyo na ba itong tungkol kay Gretchen Ho, mga kababayan? Basahin ko lang na maikli itong, bagay, maikli lang naman talaga. Kawawa na ho tayo mga Pilipino. Parang bagang pati yung ating dalang salapi,
na dolyar man sana, ayaw na rin tanggapin ng ibang lahi sa lugar nila. Dahil sa mga kaganapan sa ating bansa, ito napakalalang korupsyon nga, mga kababayan. Nadadamay, maging yung sarili nating pera, grabe kasi, ito yung sinasabi ko eh. Dahil sa presidente natin, lalong bumaba yung moral ng mga Pilipino, mga kababayan. O ito, tinanggihan umano ng isang foreign exchange counter sa Oslo, Norway, ang isang kaanak ng dating volleyball player at ngayon TV presenter na si Gretchen Ho dahil umano sa lumalaganap na korupsyon sa Pilipinas. Okay? Kaanak ni Gretchen Ho denied sa foreign exchange counter dahil umano sa korupsyon sa Pilipinas. Sa madaling salita, etong kaanak ni Gretchen Ho, mga kababayan, merong dolyares na nagkakahalaga po ng $300. Okay? $300 lang, $100, $200, $300. Ipapapalit niya, no? Ngayon, tinanong siya noong counter, doon nga sa Oslo, Norway. Galing kang Pilipinas? Pilipina ka? Ganun ba? Siyempre, umuo eh. Masabihin, di, Japanese ako. Pilipina eh. Kita naman sa mukha eh. Alam mo, sabi ng taga-Norway o yung babae na naroon mismo sa tawag nito sa counter nitong foreign exchange, mga kababayan, hindi daw po tatanggapin. O, kasi dahil daw sa napakalalang korupsyon at plunder na nangyayari sa ating bansa, maging ang mga ibang lahi, alam na po nila ang mga nangyayari sa ating bansa. Ganyan na po tayo nakakahiya sa ibang bansa, mga kababayan. Nakakababa po ng pagkatao. Nakakababa po bilang isang Pilipino. Yung ipinangako ni Gonggong Marcos na taas noo tayo kahit kanino pag ako ang nanalo. Walang taas noo na nangyari, kundi yuko noo ang ang nangyari, mga kababayan. Hindi natin maipagmamalaki ang ating pagiging Pinoy sa ibang bansa samantalang tayo in demand sa ibang bansa, iba't ibang lugar sa panig ng mundong ito na ang mga Pilipino magaling magtrabaho. No, kaya nga hinahire tayo eh bilang isang guro, bilang isang nurse, doktor, inhinyero at kung ano pang mga trabaho. Tayo ang pinipili kaysa sa mga ibang lahi. Bakit? Bukod sa hindi ganun kalakihan ang ratings, magagaling magtrabaho. Talagang napakagagaling magtrabaho at matatalino ang mga Pilipino. Pero dahil sa nangyari sa ating bansa na napakalala ng korupsyon, thunderer ang ating mga elected official, ibinabababa tayo ng mga ibang lahi. Napakababa, napakaliit na po ng tingin sa atin ng ibang lahi. Napakasakit maging Pilipino sa administrasyon ni Gonggong Marcos, mga kababayan. Hindi natin maiangat ang ating noo sa ibang lahi. Hindi. Dahil yan kasi bangag ang presidente natin, mga kababayan. Di ba? Ito pa isang balita. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong pag-uusapan eh. Ito, napakawawa ito. Total, napag-usapan na rin lang natin itong mga corruption, itong mga plunderer, mga elected official natin, mga kababayan. Mga kawatan sa kabanang bayan ng mga elected official. Napakarami laganap ngayon sa Administrasyong Marcos. Basahin ko sa inyo itong nangyari sa isang lalaki. Okay? Buksan nyo lang po yung puso ninyo at isipan nyo, mga kababayan.
Oh, ito sabi. Isang lalaki ang naaresto dahil sa umano'y shoplifting nang magnakaw ng isang Goya chocolate na nagkakahalaga, mga kababayan, nagkakahalaga lamang ng 80 pesos sa loob ng isang Isitan Recto Mall sa Quiapo, Manila. Lalaki kulong sa ninenok na 80 pesos Goya chocolate. May twist itong balitang ito. Kung naiintindihan ng ating mga kababayan at ng mga elected official na mga kawatan na nanunungkulan ngayon sa ating bansa, may twist itong balitang ito. Bakit? Sa halagang 80 pesos na ninakaw. Pagkain yan. Ilalaman tiyan na siguro yan o di kaya ibibigay niya sa apo niya, sa anak niya. Itong nagkakahalagang 80 pesos lang dahil wala siyang pera. Ninakaw niya. Nakulong siya. Samantala, yung mga kawatan na mga elected official, maliwanag ng pinangalanan ni Diskaya, na pinangalanan na ni Gutesa, etong si Romualdez at si Saldico, mga kababayan, na pinaghatiran ng mali-malitang pera ng isang maleta ay nagkakahalaga ng 48 million. Malaking maleta yun. At ilang maleta? 33 na maleta. Mayroong nagkakahalaga ng 50 milyones, isang maleta. May 48, may 40 laang. Di pare-parehas. 33 na maleta. Pinangalanan na ng mga Diskaya na ni Gutesa na dating Marines na yun siyang nagdi-deliver sa condo unit nitong si Saldico. Iniiwan yung iba, hinahatid yung iba sa Aguado sa may loob ng Malacanang compound. So, na yun parke Romualdez daw. Maliwanag na. Pag nanakaw ang ginagawa nila. Chopper, tatlo, apat na chopper, isang jet. Mga tawag nito, sports car, hayagan, nakikita sa social media, ibinabalita. Di ba ga? Dapat imbestigahan, i-freeze ang kanilang mga yaman, pero ano nangyari? Anak ng patola. Si Saldico nakatakas na. Kasama ang palad, baka si Romualdez, papayagan pa yata ng Kongreso na makapagpagamot daw sa ibang bansa kasi may sakit. Papayagan pa yata ng Kongreso na patakasin yung kanilang dating amo na hanggang ngayon, amo pa rin naman nila. Di ba? Hindi pinakukulong. Kahit idetini man lang habang umuusad ang investigasyon. Walang nangyayaring ganun. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang mga ninakaw na nanatiling nasalaya. Yung ibang mga kongresista nasangkot sa kidnapping dahil ginagamit ang mga kabataan, pinukuha mula sa magulang para gawing rallyista dahil sa party list nila o grupo nila na makakaliwang grupo. At higit sa lahat, na-guilty talaga sa mga kasalanan bilang kidnapper. Pero nasa laya pa hanggang sa ngayon. Hindi nakukulong. Samantala yung mga vlogger na nag-iingay lang, pinapakontempt, pinapatawag sa TRICOM. Hindi vlogger, mga individual na mga newscaster na nagtatanong lang naman, hindi naman nagpaparatang ano ginagawa, pinakukulong, pinakukontempt. Mga men in uniform, na on duty pa, active personnel pa. Dahil lang hindi pumayag na ibahin yung kanyang statement sa pagdinig sa Congress dahil itinuro nitong dalawang congressman na ito, sabihin mo, sirain mo mga Duterte. Hindi sinunod, pinakulong. Walang sweldo, ilang buwang nakulong. Di ba?
Ay, nako. Mantalang mga magnanakaw na mga gobyerno o nasa gobyerno, nanunungkulan, hanggang ngayon hindi nakakulong. Halagang 80 pesos nakulong. Ganyan talaga pag pobre. Kapag wala kang pera, pag mahirap lang tayo, pobre lang kasi tayo, mga kababayan eh. Mahirap lang kasi tayo eh. Ganyan nila tayo kadali akusahan at ipakulong. Samantala, yung mga kawatan ng mga magnanakaw, ng mga politiko, nasa laya pa rin hanggang sa ngayon. Kakalungkot, ano? Huling balita, mga kababayan. Sigurado maiinis kayo dito. Pero relax lang, huwag kayo mainis. Ayan, no? Si Ligarda, pumiyok na naman. Ha? Anong sabi? Oh. Simula pa nang ginawa yang Dolomite Beach ay hindi ko nakikita kung anong kahalagahan yan. Kasi hindi mo binibigyang halaga ang Dolomite Beach na pinagawa ng dating Pangulong Duterte. At baka hindi mo nasilayan yung lugar na yan na napakaganda na, naging pasyalan na ng mga kababayan natin, hindi lang mga Pilipino, maging mga turista. Kung ano ang itsura niyan noon, natambak ng basura, mapanghi at puro echas. Ginagawang palikuran ng mga taga-Maynilang walang matirhan. Ibig sabihin ito mga, tawag dito, mga walang tahanan po. Tawag dyan eh. Oh. Siyempre walang mga palikuran mga yan eh. Anong ginagawa? Diyan sila nagbabawas. Nakakapagbawas sila. Nakakapaghugas din sila kasi may dagat man. Ginagawang ihian. Pag dumaan ka sa lugar na yun dati, napakabaho. Punong-puno ng basura. Pati yung basura, pwede mo na malakaran, hindi ka kayang ilubog sa tubig dagat. Kasi kakapal ng basura. Nilinis ng Pangulong Duterte. Tinambakan ng Dolomite. Ngayon, natawag ng Dolomite Beach. Di bagay naging sikat na, bigla yung lugar na yan, luminis, nawala na yung mga umiebak, nawala na yung mabahong amoy panghe, at higit sa lahat, naging pasyalan na. Kasi, Madam Loren Ligarda, baka nakakalimutan niyo po kung gaano karumi ang lugar na yan. Subukan mong pumasyal. Silipin mo, ngayon, total, senador ka man, daanan mo lang, may sasakyan ka man po, madam. Daanan mo lang po. Pagdating sa lugar na yan, bagalan mo lang yung takbo mo. Tignan nyo po kung gaano kasaya yung mga tao. Ginagawang pasyalan, ginagawang, tawag nito, yung mga magkasintahan, dyan sila nakaupo, nakasalampak dyan sa Dolomite, kwentuhan. Di bagay may pakinabang? Sa'yo, walang pakinabang. Kasi anytime may pera ka man, pwede ka pumunta ng Boracay at kung saan pang parte ng mga beach sa ating bansa na kaya mo kasi may pera ka eh. Kami mga pobre, Dolomite Beach lang ang kaya namin. Makapagpa-picture kami dyan para sa amin. Pang Instagram na yan eh. Pang Facebook na yan eh. Kasi ang ganda nga naman ng Dolomite yan eh. Itong Dolomite Beach. Para sa'yo, walang pakinabang, walang kahalagahan kasi hindi mo pinahalagahan. Sa amin, mahalaga yan. Sa aming mga mahihirap. Mayaman ka kasi. Ikaw ba may nagawa na mga batas na ngayon pinapakinabangan ng ating mga kababayan? Baka wala. Bago ka dumada, magtrabaho ka muna. Okay, madam? Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.